Watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become character. Watch your character, for it becomes your destiny. Good morning everyone. Today po ay itutuloy natin na pag-aralan yung ating panibagong topic regarding po sa mga desisyon na gagawin natin araw-araw para po matupad natin ang purpose ni Lord sa ating buhay. Bago po tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko po kayong suportahan ako sa adhikain kong makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon, makapag-inspire, makapag-motivate at makapag-lift ng spirit ng ating mga kapatid na babad sa social media platforms. Ito po ay isa sa mga goal natin na makaabot ng mga kaluluwa na naliligaw at dalhin sila sa paanan ng ating Panginoong Jesus. So tuloy po tayo. Ano-ano nga ba yung tatlong choices na dapat nating ginagawa araw-araw upang matupad natin ang purpose ng Diyos para sa ating buhay? Number 1, make Jesus your top priority. So ito po ay natapos na natin sa mga nakaraang araw at kung gusto nyo pong balikan ito ay pwede nyo pong balikan. Hanapin nyo lang po sa ating timeline, okay? At ang pangalawa po sa mga decision or choices na dapat natin ginagawa araw-araw ay ang anchor your thoughts and speech in God's truth. Sabi sa Kawikaan chapter 4 verse 23, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Amen. Kailangan po nating maging maingat na piliin ang ating mga iniisip araw-araw dahil po lahat ng salitang sinasabi natin galing po yan sa ating puso na naimpluwensyahan naman ng ating mga iniisip. Alam po ba natin na ang ating mga iniisip at pinaniniwalaan ang magtatakda kung tayo'y uunlad o hindi. Malakas po ang kapangyarihan ng isip kaya kailangan po nating ingatan ito. At tandaan po natin na kung maganda ang iniisip natin ay maganda rin po ang ating mga sasabihin. Pero kung hindi maganda ang ating iniisip, ay hindi rin po maganda ang mga salitang lalabas sa ating bibig. Mga ikikilos natin at hindi po ito magbubunga ng mabuting buhay para sa atin. Kaya tandaan po natin na ang mabuting buhay ay nagsisimula sa mabuting pag-iisip. Kaya po dapat na sa araw-araw ay piliin po natin na i-align ang ating pag-iisip sa katotohanan ng Diyos. Mga kapatid, sa ating isipan nagsisimula ang laban sa spiritual. Kung tama po ang iniisip natin ay tama ang ating gagawin at damdamin. At kung mali naman po ang ating iniisip ay hindi ito ayon sa salita ng Diyos. Kaya ang sikreto sa matagumpay na buhay ay nasa pagpipili ng tamang iniisip na dapat ayon sa salita ng Diyos. Tandaan po natin na ang direksyon ng buhay natin ay nakasalalay sa ating iniisip. Hindi po natin maaasahan ang ating sarili na maging mabait, mahinahon, mapagmahal, honest o matyaga kung hindi tama ang ating iniisip. Hindi po rin natin maaasahan na mamuhay tayo ng tagumpay kung hindi po tama ang ating mga iniisip. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Kapatid, sabi sa talata ay gapiin natin o talunin natin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman ng Diyos at bihagin ang bawat isipan sa pagsunod kay Kristo. Ang ibig sabihin po ay kapag mayroong negatibong isipan tayong makakasira sa atin, ay agad nating itong itakwil o itapon palabas ng ating isipan at agad na iisipin ay ang salita ng Diyos. Lord, nagnanasa po ako sa taong ito, pero mali ito at itatakwil ko po ang isipan na ito at aalalahanin ko ang sinabi mo sa iyong salita na mahalin ko lamang ang aking asawa gaya ng pagmamahal niyo po sa akin. Lord, pumasok sa isip ko na ako'y hopeless at worthless pero itatapon ko ito palabas ng aking isipan kasi sabi mo sa iyong salita na ako ay nilikha mo ng buong ingat at binigyan ng purpose. Kaya sa halip na mag-alala at na-depress ay patuloy akong lalapit sa iyo at magpapasako. Sabi po sa mga awit chapter 119 verse 11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Kapatid, itanim po natin ng malalim sa ating puso ang salita ng Diyos para maitama po natin ang ating mga iniisip. May nagsabi po, watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become character. Watch your character, for it becomes your destiny. Ito po ang katotohanan na mahalagang mahalaga na kung ano ang laman ng isip natin ay ito din po ang magre-resulta o makakaapekto sa ating kinabukasan. Kailangan nating matutunan na pumili ng mga iniisip na pinapayagan nating umikot sa ating isipan. Kung meron man tayong patatagalin sa ating isipan ay ito ang mga salita ng Panginoon. Bakit? Kasi ang bawat iniisip natin ay may layunin na hubugin ang ating pananaw sa buhay at itulak tayo sa isang direksyon. Kaya nga kailangan nating salain ang ating mga iniisip sa pamamagitan ng katotohanan na galing sa Diyos. Kasi kung hindi, ang ating damdamin ang magkokontrol sa atin na magbubunga ng mga salita at kilos na magdadala sa atin sa isang direksyon na
sa huli ay pagsisisihan natin. Kaya importante po na para makasunod tayo sa direksyon na gusto ng Diyos ay kailangan nating simulan sa pag-alam kung ano ba ang iniisip ng Diyos patungkol sa ating mga plano at balakin. Sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 8, sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kapatid, ito po ang katotohanan. Iba mag-isip ang Diyos. Maaaring sa tingin natin ay tama ang ating iniisip, pero sa mata ng Diyos ay maaaring hindi. Bakit? Kasi sabi niya na ang pag-iisip niya ay hindi katulad ng pag-iisip natin at ang pamamaraan niya ay hindi katulad ng pamamaraan natin. Kaya importante po na pupunuin natin ang ating isip ng salita ng Diyos para alam natin kung itutuloy ba natin ang mga bagay na iniisip natin o hindi. Ang salita po ng Diyos ang huhubog sa ating mga iniisip at mga sinasabi. Kasunod na rito ang mga ikinikilos natin. Kapag nagbabad po tayo sa salita ng Diyos ay mabubuo ang magagandang ugali na huhubog sa ating character at destiny o tadhana. Kaya nga po kung tayo ay nalulungkot sa isang sitwasyon ay piliin po natin na magpakagalak sa Panginoon. 12 beses po na sinabi ni Pablo na magalak sa 4 na chapters. Ibig sabihin po, ang joy na sinasabi ni Pablo ay hindi nakabase sa circumstances ng isang tao, kung hindi nakabase sa relasyon ng isang tao sa Diyos. Kasi nung sinulat ni Pablo na magpakagalak tayo ay nasa kulungan po siya. Tapos alam din niya ang problema sa inggit ng mga kapatiran. Alam din niya ang nalalapit na pagbitay sa kanya. Naranasan din po niya ang karamdaman, panganib, pagtakwil at mga kabiguan. Now, ano naman ang maibibigay ng joy sa atin kung tayo ay nasa mahirap na sitwasyon gaya ni Pablo? Kapatid, alalahanin po natin palagi ang kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. Alalahanin po natin ang katotohanan na meron tayo, mahal tayo ng Diyos at meron tayong personal na relasyon sa Kanya. Meron din tayong pag-asa na hindi mawawala sa atin sapagkat tayo ay makakasama ng Diyos sa susunod na buhay. At dahil dito ay pwede nating piliin na magalak kahit pa sa mahirap na sitwasyon. Kapatid, basahin po natin ang Philippians chapter 4 verse 8. Bukod dyan mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Amen. Mga kapatid, mayroon tayong choice kung ano ang ilalagay natin sa ating isip. Sa araw-araw ay palaging may negatibong papasok sa ating isip, pero sasalain natin ito sa pamamagitan ng mga tanong kung ang iniisip ko ba ay may mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Kung hindi ang sagot natin ay itapon po natin yan sapagkat hindi po yan ang katotohanan ng Diyos. May isang babae po na nag-commit ng suicide. Ang babaeng ito ay mabait at palaging uma-attend sa church. Kaya lang nung siya ay nagkaroon ng depression ay na-overwhelm siya sa mga pangyayari at siya ay nag-suicide. Sobrang nagdalamhati ang kanyang ina at tinanong niya ang kanyang pastor. Sabi niya, "Pastor, napakabait ng aking anak. Bakit hindi pinigilan ng Diyos ang aking anak nung nag-isip siya na mag-suicide?" Alam mo po, yung sagot ng pastor, sabi niya, nung si Eva at Adan ay pinili na kainin ang pinagbabawal niya na puno, ay hindi din ito pinigilan. Wala tayong karapatan na patayin ang ating sarili. Pero pag pinili natin na magrebelde at sumaway, ay hindi tayo pipigilan ng Diyos. Tandaan po natin na sa ating maling mga choices ay hindi tayo pipigilan dahil binigyan tayo ng Diyos na kalayaan na mamili. Pipiliin ba natin siyang sundin o hindi? Binigyan na tayo ng kanyang salita kaya alam na natin ang kalooban niya. Pangalawa, nag-iwan din ng magandang halimbawa ang Panginoong Hesus na dapat natin sundan. Kaya hindi tayo pwedeng magbigay ng excuse tapos sa bandang huli ay sisisihin natin ang Diyos. Kapatid, maganda po ang plano sa atin ng Diyos. Kaya simulan po natin piliin ang mga iniisip natin at salita na lumalabas sa ating mga bibig at iayin po natin ito sa katotohanan ng Diyos. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat at subaybayan niyo po, abangan niyo po ang ating mga last pinakahuling desisyon na dapat nating pinipili araw-araw upang tayo po ay magtagumpay sa buhay nito. Ang pangatlo po sa ating mga desisyon na dapat ginagawa ay permit God to drive our future, okay? Una, again, make Jesus your top priority, okay? Ang pangalawa po, anchor your thoughts and speech in God's truth. And last po, abangan nyo po bukas or sa mga susunod na araw, ang pangatlo nating desisyon na dapat ginagawa araw-araw, ang permit God to drive your future. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood at nawa ay suportahan niyo po ako sa ginagawa kong ito. Maraming salamat. God bless po.